Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Enero 23, 2026. Kami una nino makauban karong buntaga sangan sa atong regular host kasi lang Malu Inocando Tabar. Ako si Gian Navarro og makauban nato karon taton si Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban kita hangtod na sa alas 9 sa buntag aron na pagpakisayod sa mga dagkong balita dinhi sa tua sa national ug sa gawas sa nasod ug atong paghisgutan ang mga mahinungdanong issue nga mahilabot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan niadto nga tulumanon pinagi sa atong weather report gikan sa Pagasa Mactan. Naka-standby sa Picasinia si Jomer Eclarino gikan sa Pagasa Visayas. Sir Jomer, say latest sa atong weather situation. Good morning. Yes, again, good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Ada naa na sa or tropical depression category 675 kilometers silangan sa kasiguran Aurora. Wala na kining direktang epekto sa any part sa atong nasod ug posible na lang kining mahimong low pressure area by Wednesday or ugma. Ang atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas ug nakadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:43 sa hapon, dagat mo taob ala 1:18 sa hapon, muhunas unyang alas 5:36 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8:10 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino. Sir Jomer, one question lang. On the upcoming weekend kay doon gid ni mga may tabo nga sinulog sa mga kalungsuran within Cebu and in Central Visayas. Magpabilin pa bagyapon nga maayo ang panahon kay sa inyo nang gika-report. Lauban nga tomorrow, low pressure naman di ay si Ada. Yes sir, so nakita nato diri sa Central Visayas o sa most parts of Visayas until this weekend is maayong tempo ng panahon or generally fair weather. So ato mga other events, pagkahuman sa sinulog, so okay ra ang atong panahon. Aside kini natay mga localized thunderstorms, but dili kini magdugay. Taas ang time gihapon na walay ulan. Dagan kayong salamat Sir Jomer Eclarino og may buntag ninyo tanan diha dito sa Pag-asa Visayas. Sa Spencer, salamat. Good morning sa atong tanan. Generally fair weather dito masinati diri sa Sugbo no, pero sa gihapon na magdagyapon tagpayong o kung mahimo mag sunblock aron di ta magluya sa kainit sa adlaw. O karon ato nang sa taon unsay latest sa mga nagunang mga balita pinagi sa atong mga front pages sa nagunang mantalaan sa lokal ug national. Atong sugdan una sa The Freeman. Sa The Freeman, wounded while volunteering or trash slide rescuer dies wounded while volunteering in Binaliw. Sa The Freeman Banat News, responder na inspeksyon kung na-impeksyon patay naluthan sa butas samtang dito sa Binaliw. Sa The Philippine Daily Inquirer, Revilla surrenders and vows to face flood mess case.
Sa The Philippine Star, Marcos bears major Malampaya gas find. Sa the Manila Bulletin, the new gas field found east of Malampaya. It contains 98 billion cubic feet of natural gas, according to Marcos. Ug sa Tempo, impeachment complaint filed against Marcos. Mao kato ang mga naguna mga balita gikan sa mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Sa ato pagbalik, ato ang hisgutan ang mga let's say post-mortem notes human sa Sinulog Grand Parade ug uban pa nga mga mahinungdanong issue. Makauban nato karong taud-taod si Attorney John Destacamento. Mubalik pa ang Hello Cebu, may buntag Pinoy, pakuman ni pipila ka mapainomdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. That portion was brought to you by Grab and Move It. Hello Cebu,
Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya, wala pa siguro ni subside ang sinulog fever, Sir Gian, no? Kay hangtod pa man ni ang atong Fiesta Senior sa katong kalihukan nga gitawag og hubo. Karong Friday ang hubo o ritual. Excuse me. You know what's exciting kaning sa hubo ritual kay di gid siya basta nga pakaliguon lang unya pailisan ka ng it's a way that formally natapos na gyud ang sinulog fever or the Fiesta Senior. Oo. So karon na nga Biyernes and actually magpadayon gyud kay ni gumanan ning sa sinulog sa Cebu City. Musun naman sa sinulog sa ubang mga dapit like karong Sunday sinulog sa Carmen and makigdungan gyud ang uban pa nga mga lungsod sa Cebu and sa ako ninumduman sa Amoa dito sa Bohol dito sa Ubay naman sila ilang sinulog on the last Thursday and Friday of January. Oo. So ubay-ubay gihapon ang mga kalihukan nga na line up for January sa nagkadaiyang mga dapit. Pero let's talk about the Sinulog 2026 or Fiesta Senior 2026 Gian. Ikaw, you have been at the forefront of the celebration kay ikaw ni cover man jud ka sa mga aning mga kalihukan karon tuiga. Unsa may bag-o nga imuhang nakit-an sa pagpahigayon sa Sinulog ug Fiesta Senior? Okay, sa nang agi nga mga katuigan, sikit gyud na basta kanang tulo ka adlaw or duha ka adlaw before the sinulog ang mismong fiesta kaning sikit magyud na Biyernes dagin na Walk with Mary nya sugod ang traslasyon o niya bisperas na ng fluvial procession pero this year medyo nataas-taas magyud din taon attorney sa Ngano nataas man? Nataas-taas man. Okay, let's start with Walk with Mary last Thursday. Diyan na gyud nagsugod ang procession, traslasyon. Paingon na sa dakbayan sa Mandawi o sa Lapu-Lapu. Ang nakanindot gud ani attorney, nag-overnight gud ang Batang Jesus sa mga silingang local government units para mas mahatagan og chance mas ma-linger usab sa mga deboto ang presensya ni Senior Santo Niño as well ang Sagrada Pamilya kay kuyog man ang imahe ni Senior San Jose ug ang Our Lady of Guadalupe of Cebu. Una kong pangutana, Sir Gian, sa sunod ang talisay mo, demand daw niya na nga, uy, pakatulga sa ninyo diri ang Sagrada Familia, ang konsolasyon, ingon sa niya na, uy, arisa na sa inyo, amo ang parokya, pakatulga ang mga imahin. So, I'm just wondering if there will come a time, Sir Gian, nga eventually mahitabo na. Okay? Of course, Cebu is a big metro, no, metropolis niya. For sure sad hangupon sad na hangupon sa mga kini nga mga LGU sa atong hingtungdan ang kanang mga imahen but I don't know if we have enough time for that. Okay, kay prior manggod sa pagsugod sa Walk with Jesus, Attorney John, doon naman tayo gitawag nga mga pre-fiesta activities. Mo na to nga sukad pag kanang few days before the New Year, diyan na ni Builo ang imahe ni Senior Santo Niño. Missouri sa ubang mga silingang LGUs like sa Dakbayan sa Talisay. Okay. Missouri siya sa mga tambalanan in Cebu City, mga jail facilities unya ni kauman moato sab siya sa mga silingang dapit like sa Dakbayan sa Talisay unya ni kahuman ato pagyud sa Konsolasyon. And you know what's the good thing ani attorney no and hopefully basin mapatuman nila sa Basilica, mapadayon kini nga inighuman sa sinulog, inighuman na Subo, suroyon ang imahe ni Senior Santo Niño sa uban pa nga mga local government units, particularly in Cebu, para mas ma-enjoy usab. At least, through that way, attorney, bisan pa manog na humana, at least sa pagsuri man lang sa imahe ni Senior Santo Niño, ma-feel good, mas matagamtaman sa mga deboto ang ilang hugot nga debosyon. It's man na to ang chance, man na to ang gihatag nga margin sa mga kaparian sa Basilica para everybody happy. Okay, and then more on the Fiesta Senior side, Sir Gian. So that was Thursday. Pag Friday, unsa man sa mga kalihukan? Okay, pag Friday man na gyud to kanang gibalhin na dito sa pagbalhin na dito sa Lapu-Lapu ang imahe ni Senior Santo Niño. And then diyan na gyud makit-an na grabe kayo ang paglinger. You know what's the good thing ani nga nung nagka-overnight
that's the opportunity nga ang mga grupo makahimo gid sila og mga inoras nga vigil. They have their fair chance nga mag-prayer vigil sila. That's good, no? Kay for the longest time, murag one day raman to dito sa Mandawi, unya dahil dili man tumo overnight sa Lapu-Lapu, if I recall it right. Sakto ba, Sir Gian? Unya dayon, katong time nga padung na unta ang fluvial, murag medyo dunay mga worries, dunay mga concerns kay panahon na ba to sa bagyong Ada, and although dili kay ta direkta nga naa sa agianan sa baong bagyo kay niadto man isimang man adto padung sa taas, thank God, thanks Santo Niño, pero nonetheless dunay mga threat sa pag-uwan-uwan. Kumusta ang inyong coverage ato sa fluvial procession, Sir Gian, ug sa foot procession? Sa gi-share ni Mary Rose kaluoy sa Ginoo, maayo ra gyud ang panahon, though cloudy, madag-umon gyud. There's one thing kanang ako ma-share attorney, no, kanang pagpatong pa lang sa alas 5 sa buntag, grabe ang kalangitan nagka-pink. I don't know, is that because of a sunrise, but later on it went well, it went smoothly man sab ang dagan sa fluvial na procession. As in wala gyud mga pag-uwan, kay na ng panahon na niliko magidi ay ang ada. Well, tungod magid na sa epekto sa shear line, and syempre salamat sa guidance ni Senior Santo Niño. Pero na rin mga nadawat nga mga concerns, attorney, during the fluvial procession nga. Ang daghang mga nag-atang sa Mactan Mandawi Bridge. Okay. Nasagmuyo gid sila kay nganong wa man niagi, nganong wala man at least di man mo igora mo labay ang galyon para unta sud-ungon sa mga nag-atang dito sa Mactan Mandawi Bridge, to the point nga medyo wa gid sila nakauyon kay Di ba sa una moagi magyud sa ilaw mismo sa maong taytayan? usually moagi na siya sa maong taytayan. But the concern there nga nakita sa not Coast only Guard. sa kaparian sa Basilica o sa Philippine Coast Guard, kay ang kadagatan di ay sa dakbayan sa Mandawi, especially kanang duol-duol na sa iyahang baybayon, attorney. Mabaw-mabaw siya. Mga delikado siya alang sa mga dagko nga barko. Sama na lang sa galyon nga diyan ipasakay ang imahin sa Balambatang Jesus. Kay basin masangad no nya naman sa ko'y nakita nga video giyan nga katong murag nakasagit gyud ang uban nga mga ni join sa fluvial kay murag naiuban nga mga barko nga murag nagbangga o mga sakyan hapit diryot magbangga. Unsa man sad tong mga insidente ha, may gani kay murag wala rasad ni sangpot sa mga untoward yun nga panghitabo ba? Unsaon kapin 400 manggod ang mga nakaparehistro to join 400. the fluvial procession. Kadaghanan nila mga motorbank, that was quite equal lang numbers kung hisgutan ang gidaghanon sa mga motorbangka, mga jet ski o sa mga vessels nga ni-appeal sa fluvial procession. Pero mao lagi to, attorney, sa wala pa gid sila ni salmot sa fluvial procession, inigkahuman nila og parehistro, diyan na gid sila gipaubos sa security briefing, unsay mga buhaton, unsay mga di angayang buhaton. Maong kaluoy sa Ginoo, wala gyud mga sakyan ng pandagat nga nagbangga even after the fluvial procession, because first it went well smoothly, and second the forces from the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy, ang Naval Forces Central, nibantay man gyud sa aside sa nialirong sa palibot sa galyon, ilang gyud gisiguro nga dili gyud kanang di gyud mapalabi bitaw og pidpid or paduol ang mga sakyan ng pandagat gadto sa galyon Within some distance yun. yes, within some distance, aron di gid magkabangga o di gid magkagumot o dili magkayagaw inig kuan na sa dagat. Kay ako na experience, attorney Jano, kanang pagka-cover nako sa fluvial procession, kay tay inig humana ginaog na ang galyon or panaog na ang galyon. Ni mga panahon nga, medyo makuyawan ko kay kana medyo bawd-bawd baya ang dagat, pero may na lang nga niyan ang panahon na, attorney John, sirado ang entero Mactan Channel during that time. So, ang katuradyo mga registered, hopefully, wala sa mga kolorom dito ng appeal. But for sure, naagyo na, Sir Gian, kay every year, doon naman yun na yung mga report ang PCG nga, naadyo yung mga sakyan ng pandagat nga, bisag wala marehistro, dito yun,
But we cannot blame them sad kay puro to express their veneration sad ngadto sa balaang bata. So mo na ilang gipambuhat, but nevertheless Sir Gian, makaingon man siguro tanong nga ang assessment kay it was orderly, it was peaceful, okay ra gyud ang proceedings during the fluvial procession. How about katong sa mama nga prosesyon, ang solemn foot Solemn procession? foot procession ay kaluoy sa Ginoo ato nino kanang it went well, it is kanang hapsay ra gid in taon ang gihimo nga solemn foot procession gikan pa sa iyaha nga pagsugod hangtod nga niabot na gyud sa Basilica Minore de Santo Niño. And in fairness ni nagsugod ang solemn foot mga alauna sa hapon, unya nakabalik ang imahe ni Senior Santo Niño mga between 4 to 5 p.m. Sayo na human. But that's one thing akong na-notice karon bitaw Gian nga ang mga prosesyon, ang ang Sinulog Grand Parade very early na human, sayo kaysa na human, mauna ang announcement sa winners. Sa una man gud maka-recall ko nga kining Sinulog Grand Parade paaboton na mo alas 11, alas 12 ang resulta. Pero last Sunday mga alas 7 pa lang sa gabi gi-announce na sa mga organizers sa Sinulog Grand Parade nga duna na sila mga mananaog. So I think that's a major milestone on the part of the organizing committee. Kay nakita na-assess man gyud sa masakop sa kapulisan, kaluoy sa Ginoo walay mga dagko gyud nga mga insidente, wala gyud mga dagko nga mga krimen nga nahitabo during the Sinulog Grand Parade or even during those mga religious festivities sa Sinulog. Gumikan kay hugot manggod nga seguridad ang kanang daghan manggod masakop sa kapulisan, kasundaluhan, as well as the force multipliers ang nagbantay gyud sa palibot Attorney John. Kung ang solemn foot procession kanang hapsayra kanang mayora ang flow sa mga tao, sa mga nisalmot, pero during the Grand Parade pagka Sunday, Attorney John, di jud na kalikayan nga kaniha medyo digid ba ayong experience namo ni Cristel sa diyang paglabang namo gikan sa field paingon na sa station because we do our hosting duties last Sunday Pasabuti mo sa afternoon. field kay nagkuan man mo na diha sa mga kakarsadahan. Nasa mga kakarsadahan. Kanang, especially sa Fuente and Mango area, kanang gumikan sa Ganun grabing flow sa mga tao, Attorney John. Kanang, kanang more delikado alang sa mga claustrophobic, kanang mga maglisod, kanang na yung mga tao nga mahadlok nga sa mga small places, sa mga gamay, mga suok-suok, mahadlok, murag delikado kayo. Ako nga niagi ko sa Fuente Mango area, kay dito na lang, kay nag-decide ko, dito na lang ko mag-commute sa may, kanang dul sa may Capitol area, kay Koan, arang-arang na, kay mara may arang-arang nga ruta. Kanang, as in, grabe kahuot ako na experience dapat ka ako'y mabalaka nga sa banino murag sa akong gidakon murag makuyawan ko masikhan ako si lola or mahinay ka na ako ang akong bata at the same time that's the good thing I pack light gamay ray akong gidala para makakuan ko sa akong mga gamit and as in dagan kay ko mga consideration like una makaagi ko og gatarong kanang ikaduha kanang digid ko makasaog laing tao that would result to si bako pero kalis kinuwal ginahitabo stampede og ikatulo kanang ang ako mga personal belongings kanang at least intact pagyapon kay na delikado og moabot sa usa ka mall sa may Pahina Central. Nag-viral ba yan po sa Facebook nag-abot sa usa ka mall sa Pahina Central ang mga nakuutan nakawat nga mga iPhone, mga mahalon nga cellphone but it went orderly man sa Attorney John. Kadali rason yato naabot gud ana mga cellphone na dito sa mall nga nagsugod og usa ka letra. Wala gini nakapait ana Attorney John pag-agi sa during sa paglabang gid nako from the parade route but pag-agi gid ako kaning iniglabay na nako kanana sa may Sibudok nagkaginhawa gid ko in town og tarong-tarong. But there's a note nga nakita ni Mayor Nestor Archival sa pagsuroy. Di jud kalikayan nga during the kaning inig-agi na sa mga floats na dyan sakay nga mga artista and content creators gumikan sa grabe nga excitement sa artista. Di gud kalikayan nga muna og gid siya sa gisakyan nga float
para i-accommodate, para maka-selfie ang mga spectators gadto sa kukitsa ng artista. Dat man ay nakahatag og concern sa mga sakop sa kapulisan nga basin unya og magkagubot og magkayagaw labi na kung magkatapok kinuo na sila. Until nga siguro gyud sa masakop sa kapulisan katong mga artista nga nasa front nga diha ra ka kutob, please lang diha lang gyud ka kutob aron dili magkagubot kay mag-abot man gyud na ng taon na diha kanang daghang manglabang-labang sa pikas and then daghang mga kuan. Giyan ni sayaw for the first time ang gobernador sa probinsya sa Sugbo nga si Governor Pam Baricuatro. Mangayo ko kung unsa unya ang imuhang assessment yun. Ako ipahulagway sa imuha unya kung kumusta yung experience ito pag tan-aw nimo nga ni sayaw si Gov Pam. Kana og uban pang mga hisgutanan sa mong pagbalik, so please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Kalamig sa lechon! Di ninyo palita! Dito sa Lolo Soy's Lechon! Lolo Soy's Lechon House. Lamian na, barato pa. Diligin mo magmahay. Dali na! Udang lami! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Your path to a new start. Nutrition, exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation, and most of all, trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Ug ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk.
Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. That portion was brought to you by Grab and Move It. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, temporaryo ninyo makauban Gia Navarro and si Attorney John Destacamento. So, so far man na kay gusto nga i-share na kay nakitaan nga unsa man nga usa sa mga pinaka-highlight ng Sinulog Grand Parade. Kumusta ni sayaw si Gov Pam dito giyan? Ya kumusta man iyang pagsayaw-sayaw? Graceful ba siya? Tanaw nimo? Okay, sa ato pag-assess do. Okay, mayo man sab ang nahimo nga performance ni Governor Pamela Baricuatro last Sunday sa Sinulog Grand Parade diin siya ang nagrepresent kuyog ang Danao City Contingent. Kung inyo nga makita, not only si Governor Pam ang nisayaw, apil usab si Mayor Nito Durano of Danao City ug si Mayor Nestor Archival. Uy, no, sila special participation. First time ni Gian nga ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo ug ang gobernador sa probinsya sa Sugbo are on the same stage. They're on the same stage. Joining one contingent. And to share during one of the past interviews ni Mayor Nestor, medyo si Gov na gid mismo ang nitudlo ngadto ni Mayor Nestor how to do the Sinulog dance. So mo na ilahang participation ni Mayor Nestor, nilang Mayor Durano ug ni Governor Pam para pagbubo sa tubig. Kay ang ilang gi-present nga ilang presentation is kanang pagbalik ta gid mismo sa kalikupan. Kay kung ato nga mainumduman ang dakbayan sa Sugbo, ang dakbayan sa Danao, usa sa mga pipila na sa mga dapit sa
Cebu nga grabe naapektuhan sa bagyong Tino. Mga diya gyud okay. na-inspire among Doon na sila yung mga seremonyas nga gipakita. So, kaning gisulob ni GovPam, Gian, it looks simple pero doon na kay giingon ako ganina nga, uy, kuan man dahil ni, renowned nga designer man dahil ang naghimo ni ana. na si Carrie Santiago, the well-known designer here in Cebu, doon ay daghang mga options kag gipapili ngadto ni Governor Pam kung unsa man nga disenyo yung gisulob. Kung inyong makit-an ang yang gisulob, ngano nga nara ka simple because she represents those candle vendors sa Basilica kato mga magsinulog. Kato mga magsinulog. Attorney John, man nato gi-represent ni GovPam kay gusto gid niya nga matud pa kanang dili as much as possible, dili siya ang imong bida or dili siya ang imong center of attraction. Ang batang Jesus ra gyud. Manay gusto nga peg ni Governor Pam nganong ing-ana ka simple, nganong ing-ana ang iyahang representation during her first sinulog performance on stage. That's good, Gia. Ano niya? Kumusta sab ang mga performances kay mura grabe bardagulan kaayo ang mga contingents no, na mga out of town. Doon na sa mga local favorites nga wa sa gyud nagpapildi ni gawas nga mananaog after ang contingent gikan sa dakbayan sa Toledo ang tribo Masadyaon for the free interpretation category giyan dayon sa sinulog based category na langkat kini sa tribo sa contingent gikan sa Tagbilaran City, Bohol. Tagbilaran City, Bohol. Tungod gid na silang Sugbohol nga tema. Tungod sa Sugbohol nga tema, bitaw. Let's talk about the performance sa Toledo kay ako nakakita sa Jugogian. Were you there? Did you actually see the performance on stage live? Although naraman ko diri Nara ko Monitor. diri sa studio we're doing the hosting job, and as I see it on the even sa screen man lang it looked good. Nindot ang ilahang nga gipakita nga performance especially sa Toledo, and then very brave ang ilahang tema ha. Nakaingon na lang gid ko nga bitaw no, sinulog is political kay ang ilang gipadangat kay mensahe bisan pa man og managlahi ang ilang gisuportahan nga politiko especially sa dakbayan sa Toledo. Dagi ipakita nga dagi ang unity gid sa tanan ang gusto nila ipakita ngadto sa Toledo I hope City papakita contingent. nato no ang video support para sa Toledo contingent kay believe kay ko sa ilahang it's not your usual sinulog performance. It's not a usual. In fact, gibash gani ang Toledo kuno kay ngano kunong it was more of a hip hop di kuno siya sinulog dili kuno siya pang sinulog kay gidaog lang kuno sa energy and all, pero that's why it's precisely called free interpretation. Kay kung giunsa pag-interpret sa mga contingent, sa mga choreographers ang ilang concept, giunsa nila pagpakita ang ilang idea, basta at the end of the day it still shows the veneration to the Santo Niño. And kani ilang gipakita, Sir Gian, sa tinud-anay lang, very political kay na ay mga icons of the president, the vice president. Gawagid magunit sa kamot. Gawa na gunit sa kamot. But ang ilang mensahe, Sir Gian, unsa man ang mensahe sa Toledo contingent? Unity. Unity. Bisan man managlahi ang ilang nga mga gipagsuportahan nga mga politiko, kung mahimo og magkahiusa man lang gani ang tanan, di unta magbalambuon unta ang pamuyo sa palibot. Man ilang gusto nila. Og mas mapalambo pa ang nasod kung maghiusag yun ang tanan. Excuse me, kung maghiusag yun ang tanan na Attorney John. Sa mga nakita na to, Sir Gian, pagkahuman sa ilang performance, standing ovation jud kuno ang mga tao dito sa Cebu City Sports Center tungod aning ilang nasaksihan nga grabe kaayo ka full of energy unya dayon the concept, the execution, ang mga props, because they also won best in musicality o best in costume for the free interpretation category. So good job no sa ilahang choreographer. Kano man to ang apelyido. Excuse me, nara ko ma-share regarding sa performance sa Toledo. Even during the Pasigarbo sa Sugbo, Attorney John, before, because they represent the Hinolawan Festival, ana gyud ng ilaha. Yes. Kanang very pop, modern ang theme. Very modern ang ilang tema. Ingana gyud ang ilahang energy, kanang very very hinulawan ang ilahang peg, kanang grabe kayo kahataw, grabe ka kuan. Pero sa ko nga na-observe,
napamanggihapon ang sinulog nga element katong especially katong kuan. Mao gani nga free interpretation. Mao gani nga nakaingon na lang gani ang uban pa nga sinulog nga may pagka cheerleading pero mo gid tatak sa Toledo City. Yeah. Even during Hinulawan Festival ingaan na gyud ng ilaha. Yes. And mao lagi na free interpretation ma'am ito sinulog base. Kaya adto sa ta mo layat na dito sa sinulog base Sir Gian. Sa Kasi Bohol. issue kay ngano kuno nga giingon nga Bohol na nga sa lubok man di ay ngano kuno sa Tagbilaran na. I don't know why. I don't know unsay problema gyud na sa mga especially kanang mga just now lang gyud nga mga nakatan-og sinulog mga nganong grabe na lang gyud ka criticize ang mga nang kaniha sa mga nananaw bitaw even during the ilang performance ako nagit ko dito sa Cebu City Sports Center after sa gipakita nga performance sa Tagbilaran City nalingaw man ang mga tao, nalingaw gid na sila, na-impress. It happened lang doon nagyoy mga nag-ija-ija aho-aho nga mga reaction especially to those mga I don't know, mga clout chasers ba tong mga nagyaw-yaw or wasigid sila lingaw silang kinabuhi. But in totality, na-appreciate man gid sa mga nananaw kay kung sukit-sukiton man gud ang element sa Tagbilaran City contingent kanang naman tanang mga elements sa Bohol kanang sa Bulibong King which is from the Lobok na gid na diha ang mga tarsier ang matang sa musika o pagsayaw murag giusa na lang as sa Bohol ang mga unsa man nga mga elements from their performance basta ako nga nakakita, ako na happy na gid ko, pero ang pinaka na remember gid na ako dito sa Bohol sa Tagbilaran City contingent ang ilang finale part. Correct. Very RDC7. Very RDC tinuod. Murag malipay gid si Dev 7 Director Jennifer Bretanya ani kay Sugbohol. Correct. And of course unsa pa may imong laing ma-expect because sila taga Bohol and then they are on Cebu stage. They will try to appease or to please a Cebuano audience, largely Cebuano audience kay dili man sad fully Cebuano. So gusto sila makarelate and unsa may common denominator sa Sugbo ug sa Bohol, di ba? Ang ilang pagkahiusa under one and the same region which is Central Visayas. Kita naman rin habilin diri Central Visayas kay gibiyaan naman ta sa Siquijor o sa Negros Oriental. So moving sad kaayo siya, it's a murag pagtan-aw nako didto murag nakakuan sad ko nga la kanindot silang concept kay Sugbo unya dayon Bohol, Sugbohol, and then it resonated with the audience, I guess. Yes, nalipay maganin ni reklamo siya. Maganin ning gawas nga mga meme or mga joke online nga mamaganin na reklamo mga taga-ubay gumikan na ng performance sa Tagbilaran City contingent ang ubang ko nang pasakay nalingaw gid ang mga tao and then in totality nindot man gid na kay nindot man sab ang pagka-intertwine sa kung unsa man nga kultura sa Bohol and sa faith nga syempre gikan gid na sa Cebu so the culture and the faith they intertwined para pakita nga ing ana gid ka faithful ing ani gid ka hugot ang debosyon sa mga taga Bohol ngadto sa Balaam Batang Jesus. And to note, Attorney Jan, no, iniguman ba ya sa sinulog sa diri sa Cebu na ginay mga sinulog celebration sa ubang mga lugar, not only in Cebu, apil na usab sa Bohol. Just to name a few, sa way pagpabor-pabor kita taga-ubay. Taga-ubay ka no? O, yes, tinuod. sinulog sa ubay, nagid na sinulog sa ubay, every last Friday and Saturday of January. Sila na ginay musunod, ana. Atong kumpletuhon giyan ang listahan sa mga mananaog sa Sinulog 2026 Ritual Showdown free interpretation category. Ato na na-mention nga ang first place nalangkat sa Toledo City, ang second place mao ang Kalibungan Festival gikan sa probinsya sa Cotabato. Ang third place Hudyaka sa Bais gikan sa Bais City, Negros Oriental. Fourth place Lambo Mabolo unya ang fifth place Tribo Carminanon sa lungsod sa Carmen dinhi sa probinsya sa Sugbo. Samtang sa Sinulog base, number 1 kita yung nakitang kaganiha, muna to ang contingent gikan sa Tagbilaran City.
Second place ang lungsod sa Dumanhog, gumikan sa nindot nga tema katong mga tigulang, katong mga senior citizen. Ikatulo ang Carcar City, ikaupat ang Banay Labangon, ug ikalima ang Mandaue City. So they received their prizes kagahapon during the awarding ceremony and repeat performances. Sa street dancing sa Gian, mitumaw nga mananaog first place gihapon ang Toledo kay kining Toledo langkatanan first place. Hakot Award. First sad sila sa street dancing, Toledo City, second place Karkar, third place Kalibungan Festival sa probinsya sa Cotabato, fourth ang Lumad Basakanon ug fifth ang Hudyaka sa Bais. Okay. Okay, alang sa kasi sa tanan kung sabay mga pila man ang premyo ilang nadawat kaning sa street dancing kay grand winner man ng Toledo nakadawat sila og 1 million pesos nga premyo. Ang Carcar City 700,000 pesos. Ang province of Cotabato doon na sila 500,000 pesos. Lumad Basakanon has 300,000 pesos and Hudyaka sa Bais has 200,000 pesos. Alang lang na sa street dancing. Sa street Kay dancing. doon naman sa ilaing nga separate nga prizes ang sa ritual showdown. Ang nakadaog, so both Tagbilaran City and Toledo City Sila. got 3 million pesos nga premyo. Ang second place dunay 2 million pesos. Third place 1.5 million pesos. Fourth place has 1 million pesos and the fifth place has 750,000 pesos. Nga ato sa lakbiton pag mention Sir Gian napamtay gamayng oras nga taliwala sa ingrande nato nga pag celebrar sa sinulog no. Kagahapon sad gi-anunsyo nga dunay ika 37th ka casualty ang binaliw nga landfill tragedy kini tungod kay usa sa mga rescuer katong front page karon sa Freeman nga isa sa mga rescuer na infection ang tiil nga kay sige siguro siya sulob og boots moto nga mi tumawag yun nga may sangpot adto sa septic shock murag infection sa dugo nya do naman sadto siya kondisyon daan nga do na siya diabetes so moto nga namatay gyud in town ang maong rescuer ika-37 nga casualty sa landslide sa landfill collapse diha sa Binaliw. Landfill collapse sa Binaliw mo na to nga medyo pait kayo and then they concluded ang search and rescue and retrieval operation they concluded last Sunday. So ang sunod nga steps nga buhaton ron man na to ang papangita og accountability. Ilabi na nga ang DENR ni mo nag-investigasyon, ang Senado mohimo sab sila og investigasyon bahin sa gidangatan sa Binaliw landfill. And then the local government unit are closely monitoring sa kung unsa man ng development, especially sa labi na ron kanang daghan ng mga nahakot nga mga basura sa Sinulog Grand Parade asa naman ron ilabay. And Muna then giyan kay nakoy mga nakit-an ra ba nga nagpatsad nga mga basura sa kilid kanang ready for pick up pero murag wala pa na pick up. So maybe naatay problema kung asa ni nato pandadon itong mga basura as of this time. Maayo siguro ato i-follow up unya ang City Hall ana kung unsa na ang status sa ilang hinabi sa lungsod sa Konsolasyon. Kay kung wa giyan na asa na malang taon ni. asa man ilabay and they have only less than 30 days para diha diha una ilabay una ang mga basura dito sa Transfer lungsod station. transfer station. And then they have to look for another area kung asa man diha ilabay gid ang basura. Okay, because ang kaning Konsolasyon transfer station lang. Transfer station lang. Then nangita sila laing lugar. Excuse me, nangita Asa man, laing asa Aloginsan, ilabay. I think ang Aloginsan na aman sa dito ilabayanan but we'll see on ya. Briefly lang gyud giyan. Unsa imong pagtan-aw, unsa imong thoughts aning impeachment against President Marcos? Dunay pipila ka mga rason ang usa sa mga gitumbok nga hinungdan nga nung giduso ang impeachment ngadto ni Marcos Jr. mao lang ang pagmugna sa tuna ginangnan ng investigasyon sa flood control project nga siya na mismo ang naglusad until to the point nga unsa man ay nahulog siya sa kaugalingong iyahang bitag kay ang usa sa mga rason gud ana betrayal of public trust lagi ko no. Tuod lagi ana ug tuod na ginang ICI nga matud pa gimugna aron panalipdan ang iyahang mga kaalyado. And then there are nara ko yung mga nabasahan nga mga pamahayag
Especially from those Malacanang, not Malacanang, Makabayan Black nga mo duso usab or mo endorse usab sila sa maong nga impeachment complaint. But there are some political analysts, mga dugay-dugay na nga batid sa political science na kaingon nga dunay tendency nga di gyud mo prosper ang gihimo nga impeachment Of complaint. course, kay ang impeachment is a political process. So atong tan-aw ang composition sa Kongreso kung doon na ba enough numbers nga doon na ba mga supporters or mga kaalyado si Presidente Bongbong Marcos nga mo salbar sa iya gikan ni ining maong impeachment complaint. Unya si imong idol, si former Senator Bongbong Revilla ni surrender na. Surrender na gitan siya kagabi along with some officials sa DPWH. Human sila giluwatan og arrest warrant from the Sandigan Bayan 3rd Division tungod lagi anang ghost flood control project sa Pandi, Bulacan nga may kantidad og 92.8 million pesos. So mao na ato mga atangan unya nga mga issue giyan, mga developments nya. Daghang salamat sa pagpakig-uban kanako. At this point sa wa naman tay oras ato sang liilion unsay andam ni Tatay Dodo nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban, dili pinagi sa pagdawat og kwarta, kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat o kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa usa ka leader. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani, sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang ato mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, nga to sa 2 nag-ingon, busa o hanggon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuwa nga ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipti sila sa mga lingla sa yawa o himuwa ang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y hingpit nga nagtapos sa atong tulumanon karong buntaga. Giyan sa di pa ta manamilit ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Silang Daghang salamat Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa atong news manager si Cap Dennis Tabar, ingon man atong makaubanan sa TOC sa atong technical team nga sila si Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel o Miss Joanne. Sa news department atong makauban sila nga Kuya Rodel, Kuya Raymond og diri sa studio ang atong source of happiness, Freddy Katamislat Katubay.
Dagang salamat sab sa pagpakiguban kanamo karong buntaga. Sa ngaan sa kong partner, Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Ako sab si Gian Navarro. Thank you so much. God bless us all. Pit Senior ka natong tanan. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. Hello Cebu,